isang makapangyarihan, pagbabago ng buhay na walang iba na may kakayahan kundi ang ating Panginoon, hindi sa sariling disiplina, hindi sa sariling pagdiskarte, kundi sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Siya'y nakalaya sa sadlak at ang miserable na kalagayan ng kanyang buhay. Ngunit ngayon, kaibigan, nakikita niyo naman ang pagbabago, nakikita niyo naman ang lakas ng loob na ibahagi kung ano ang naranasan niya sa Panginoon. Hindi para ipahiya ang sarili, hindi para ibida kung ano yung mga nagawa niya na tila malalang bagay sa nakaraang buhay, kundi para bigyang kagalakan at pagpaparangal ang ating Panginoon. Kunin ko na rin pagkakataon para ipatotoo ang aking naranasan na pagbabago. Ganun nga kung ano ang aking dating buhay mula nung ako hindi pa tuluyang nakakilala sa ating Panginoon. Kabaliktaran ng naunang nagpatotoo, kaibigan, ako isang bata na lumaki sa simbahan. At alam natin na kapag batang simbahan, kadalasang naisip natin na parang sobrang banal na. Hanggang paglaki, diretso langit at hindi nakagawa ng kasalanan. Pero kabaliktaran noon, mahal kong kaibigan ng totoo. Sa murang edad, sa batang gulang pa lamang, merong malaswang pag-iisip ang kagaya ko. Kaya nang humantong sa aking pagbibinata, sa pagkakataon, meron na akong kalayaan para makapag-isip sa aking sarili. Ako ay napabarkada. Hinanap ko mga tao na may kaparehas na pag-iisip na unahin muna ang sariling kaligayahan. Di bali na may masabi ang iba, wala namang tinatapakan. Mahal kong kaibigan, natuto ko na magnakaw bilang libangan at para na rin merong panlibre sa aking mga tropa kapag nagkakayayaan kami sa aming mga pagbibisyo. Natuto ko na murahin ang aking mga magulang parang kaedaran ko lamang. Nakainis, kaibigan, na ang bagay o ang buhay na yun na aking pinagdaanan, kung sino pa ang siya nagpapakain, kung sino pa bumubuhay sa akin ay ahasan o harap-harapan kong sinasagot. Natuto rin ako, kaibigan, at aking kinawilihan panonood ng porno o malaswang panoorin. At kaibigan, hindi pa lang doon nagtatapos, nasagad pa. Sa tuwing ako'y nakaranas ng bigat na kalagayan, ako'y nangihiram ng lakas ng loob sa alak sa pagbabakasakali na kapag nilunod ko ang aking sarili, ako'y makakalimot sa aking mga pinagdaraanan. Ngunit kapag nawala na ang tama at inambuti na ang may tumba, mabalik ako sa dating kalagayan na miserable at wasak. Nagtangka ko sa aking sarili na magpakamatay para matapos ang lahat. Ngunit sa biyaya ng ating Panginoon ay kinatagpo niya ako sa pamamagitan ng isang kaibigan. Muli niya pinakilala ang Panginoong Yesus. Muli niyang binigyan ng pag-asa ang katulad ko na parang ilalatak na lang ng lipunan. Ngunit sa kasamang palad rin naman, kaibigan, dumating ang pandemya sa ating buhay. Kung sa paano, kaibigan, na nagsisimula na ako sa aking paglilingkod, kung paano nagsisimula na ako seryosong lumapit sa ating Panginoon, ay tsaka naman na nagkaroon ng lockdown, kaibigan. Sa pag-aakala ko na ako'y lubusan ng lumaya, lumipat lang pala ako ng kulungan, lumipat lang pala ng mga gagapos at mga alipin sa akin. Ako ay nawilay sa paglalaro ng online games, isa doon ang Mobile Legends. Ang mga achievement, ang mga nakakamtan ko, kaibigan, ay parang sobrang galing ko na. Pero yun lahat ay ilusyon lamang, daya ng kaaway. Na kapag ako ay lumabas na sa aming tahanan, na kapag nalobat na ang cellphone, ay wala na ang lahat. At nagpatuloy pa rin, kaibigan, ang aking panonood ng malalaswa. Ako'y nanatili sa tahanan, ngunit saan sa ang mga lugar sa internet ako nakakarating. At sa punto ng aking buhay, isang araw ako'y nabigla. Nawalan ako ng panlasa, nawalan ako ng pangamoy, merong lagnat na sa loob ng 2 linggo ay labas-pasok, mataas na temperatura, may pahinginig na sagad hanggang sa buto. Hindi ko na malaya, kaibigan, na positive na pala ako sa COVID. Ako'y umiyak sa aking sarili. Alam ko anumang oras na ako'y babawian ay hindi ko makakasama ang ating Panginoon. Marahil ay ako'y mapupunta o sigurado nga na doon ako sa kabila. Impyerno yun, mahal kong kaibigan. Ako'y nagpakumbaba sa aking sarili, seryosong lumapit sa Panginoon na humingi ng tawad. At sinabi ko, Panginoon, kung ano yung plano, ito na ang mangyari. Sawa at pagod na ako na lumaban para lamang sa aking sarili. Panginoon, kung ano ang nais mo, papagamit ko ng buhay kong ito, dugtungan mo lamang. At kaibigan, bilang pagtatapos, ay narito nga ako sa inyong harapan, merong lakas ng loob, merong kaibigan, kaibang tapang na pinabahagi
Tapos kung paano kagaya ko nalatak na lipunay, nagamit pa ng Panginoon sa dakilang bagay, ay mayroon pa rin siyang gagawin sa katulad mo at mas marahil na higit pa. Hindi aksidente, hindi nagkataon lang na narito ka, mahal kong kaibigan. Mayroong dakilang plano ang Panginoon sa buhay mo. Pero iwanan ko ang isang tanong. Hahayaan o papahintulutan mo ba siyang makilos sa iyong buhay? O mananatili ka na lamang sa iyong kinalalagyan? Makukontento ka na lamang ba na walang katuparan ng pangarap? Mananatili ka na lang ba, mahal kong kaibigan, sa sitwasyon na sa iyo nagpapahirap? Kung ikaw ay nais magpasya na kung paano makukuha ang tulong na pinapabot ng ating Panginoon, ang kasagutan ay sa pagbabahagi ng kanyang salita na dadalhin sa atin ng isa kong kasamahan. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Manatili ka lamang sa iyong kinaroroonan sa Diyos lahat ng papuri. Isang magandang umaga po sa aming pong kababayan dito po sa